Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2016 action thriller movie film na pinamagatang Eliminators. Daddy, what happened to your face? Nothing, sweetie. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking security guard na nagtatrabaho sa isang bangko sa London. Dati siyang American Federal Agent, ngunit dahil sa pagsunod sa Witness Protection Program, kinailangan niyang umalis sa kanyang dating trabaho, palitan ang kanyang tunay na pangalan, at lumipat mula sa Amerika patungong London. Ang kanyang tunay na pangalan ay Martin Parker. Habang naninirahan sa London, pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Thomas Mackenzie. Ngayon, nakatira si Thomas ng mag-isa kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae na si Carly. Gaya ng dati, ang morning routine ni Thomas ay katulad ng sa ibang mga magulang. Gigisingin niya ang kanyang anak sa umaga at pagkatapos ay dadalhin siya sa paaralan. Pagkatapos nito, papasok na siya sa trabaho kung saan gumugugol siya ng maraming oras na nakaupo sa security post, nagbabasa ng mga magazine, at paminsan-minsang tinitingnan ang CCTV footage. Pagkatapos ng trabaho, umuwi na siya sa bahay at sinamahan ang kanyang anak bago matulog. Pagpasok niya sa dining room, bigla siyang nakakita ng refleksyon ng headlight ng sasakyan patungo sa kanyang bahay. Gayunpaman, nang binuksan niya ang pintuan, biglang dumating ang ilang lalaking nakamaskara at agad siyang pinaghahampas ng baseball bat. Naganap ang isang laban kung saan mag-isang nilabanan ni Thomas ang 3 tulisan hanggang sa mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay na din si Thomas. Agad niyang kinausap ang 3 tulisan at tinanong kung bakit nila siya inatake. Ang isa sa mga magnanakaw ay tinanggal ang kanyang maskara at sinabing gusto nilang kunin ang pakete ng droga sa bahay ni Thomas. Ngunit si Thomas, na walang kaalam-alam sa drogang sinasabi nila, ay sumagot na baka maling address ang napuntahan nila. Gayunpaman, hindi agad naniwala ang 3 thugs at nagbantang papatayin nila si Carly. Hiniling ni Thomas na tingnan nila ang electric bill at basahin ang kanyang pangalan. Sa huli, na-realize ng 3 thug na maling address ang napuntahan nila. Ngunit dahil nakita na ni Thomas ang mukha ng isang tulisan, nakatitiyak ang mga magnanakaw na magsusumbong si Thomas sa pulisya. Kaya naman, plano ng mga magnanakaw na ipagpatuloy ang pagpatay kay Thomas. Nang makitang nagiging mas delikado na ang sitwasyon, inagaw ni Thomas ang baril mula sa isa sa mga thug na nakatayo sa malapit at isa-isa niyang pinagbabaril ang 3 magnanakaw. Nang kumalma na ang sitwasyon, balak ni Thomas na i-report ang pag-atake sa kanyang bahay sa police station. Habang tumatawag gamit ang kanyang cellphone, bigla siyang nawalan ng malay dahil sa mabibigat na pag-atake na natamo niya kanina. Nagpapanik na sumigaw si Carly para sa kanyang ama at kalaunan ay dumating na ang mga pulis sa labas ng bahay. Sa sumunod na araw, nasa ospital si Thomas kung saan naka-handcuff ang isa niyang kamay sa gilid ng kama. Hindi nagtagal, dumating ang isang detective na nagngangalang Quinn at ipinaalam na inaresto siya dahil sa pagpatay niya sa 3 lalaki sa kanyang bahay. Nagulat si Thomas nang marinig ang kaso at sinabing pinatay niya ang 3 magnanakaw bilang self-defense. Bukod dito, idinagdag ni Quinn na hindi nila ma-identify si Thomas na nagpapakitang isa siyang illegal na residente. Sinabi ng detective kay Thomas na si Carly ay under surveillance sa Child Social Service. Kinagabihan, habang nanonood ng TV, nakita ni Thomas ang isang news broadcast na itinampok ang kanyang tunay na pangalan at profile at isang larawan ng kanyang sarili. Maya-maya, isang nurse ang pumasok sa kanyang silid, iniabot ang isang telepono at sinabing gusto siyang kausapin ng kanyang abogado. Nabunyag na isa siyang kaibigan sa federal agency na may pangalang Ray Monroe. Sinabi ni Ray na nasa flight siya papuntang London at darating siya sa ospital sa loob ng 2 oras. Ipinaalam ni Ray na mapipilitan siyang ibunyag ang tunay na identity ni Thomas sa London Police upang makalaya siya. Nanghiram si Thomas ng ballpen at papel para isulat ang numero ng cellphone ni Ray. Pagkatapos, sinadya niyang bitawan ang ballpen para makuha ang isang clip sa hawak niyang paperclip. Nang nakalabas na ang nurse at police guard sa kanyang kwarto, agad niyang binuksan ang handcuff gamit ang clip kanina. Pagkatapos, inatake niya ang isang gwardya na nakatayo sa harap ng kanyang silid at madali rin niyang napatumba ang 2 pang pulis na nakabantay sa hallway ng ospital. Sa ibang lugar, makikita ang isang meeting sa pagitan ng 2 high-class mafia mula sa Amerika, kasama ang isang illegal arms dealer na nagngangalang Cooper.
Mukhang galit na galit ang dalawang mobster at hiniling na ibalik ang kanilang pera dahil hindi maganda ang kalidad ng mga armas na nabili nila mula kay Cooper. Nang walang masyadong sinasabi, sinubukan ni Cooper ang armas sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa dalawang lalaki. Nabunyag na nasa maganda pang kondisyon ang baril at napatay ang dalawang mobster. Matapos patayin ang dalawang lalaki, pumasok sa silid ang babaeng assistant ni Cooper at ipinakita ang balita tungkol kay Thomas sa isang cellphone. Ipinaalam sa kanya ng assistant na nasa London ngayon si Thomas. Nabunyag na si Cooper ay biyenan ni Thomas at balak niyang patayin ang kanyang manugang para kunin si Carly, na gagawin niyang successor ng kanyang negosyo sa hinaharap. Hindi nagtagal, tinawagan ni Cooper ang isang sikat na assassin sa mainland Europe na nagngangalang Bishop. Hiniling ni Cooper kay Bishop na patayin ang kanyang manugang at dukutin ang kanyang apo nang hindi ito sinasaktan. Nang alukin ng mataas na bayad, agad na pumayag si Bishop sa kahilingan ni Cooper at agad niyang hinanap ang kinaroroonan ni Thomas sa London. Samantala sa Child Social Service, sinamahan si Carly ng isang babaeng detective na nagngangalang Stacy. Si Stacy ay isang kapwa detective na kasama ni Detective Quinn na nag-interrogate kay Thomas sa ospital kanina. Hindi nagtagal, pumasok si Quinn sa silid at sinabihan si Stacy na kailangan na nilang umalis sa lugar at dalhin si Carly sa ibang hideout. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Thomas sa Child Social Service at pinatay ang isang lalaking receptionist. Sa impormasyong nakuha niya sa receptionist kanina, nasa third floor ang anak ni Thomas. Habang paakyat sa third floor, nakita ni Thomas si Bishop na hinahak ang computer sa silid at nakita niya rin sa refleksyon ng salamin na pinatay ni Bishop ang isang lalaki. Nang makita ito, agad na lumabas si Thomas. Agad siyang hinabol ni Bishop palabas ng silid habang nagpapaputok ng kanyang baril at patuloy niyang hinahanap si Thomas sa bawat palapag. Habang busy siya sa paghahanap sa kinaroroonan ni Thomas, nakabalik si Thomas sa silid kung saan niya nakita si Bishop sa unang pagkakataon. Naghanap siya ng data tungkol sa kanyang anak gamit ang database sa computer. Matapos mahanap ang data ng kanyang anak, agad niyang binura ang data sa computer at sinira ang gadget ni Bishop na ginamit sa paghack ng computer. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang lumabas ng gusali at sumakay sa isang nakaparadang taxi sa harap. Hindi nagtagal, lumabas si Bishop at nakita niyang tumakas si Thomas. Agad na hinabol ni Bishop si Thomas, gamit ang kanyang sopistikadong sasakyan. Gamit ang computer sa kanyang sasakyan, nagawa niyang mahanap at nakakonekta sa taxi driver na nagdala kay Thomas. Nagpanggap siyang isang pulis at pinaalam sa driver na ang pasaherong dala niya ay isang kriminal. Inutos niya sa tsuper ng taxi na huminto sa isang gasolinahan para maaresto niya si Thomas. Sinunod naman ng walang kaalam-alam na taxi driver ang utos ni Bishop at agad na huminto sa sinasabing gasolinahan. Gayunpaman, nang dumating si Bishop sa lugar, wala siyang nakitang tao sa loob ng taxi. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ng gasolinahan at tiningnan ang CCTV footage. Doon, makikita si Thomas na lumabas ng taxi at agad na tumalon sa likod ng isang dilaw na truck. Agad na hinabol ni Bishop ang dilaw na truck at nang papalapit na siya, na-realize ni Thomas na si Bishop ang nasa sasakyang nasa likod at hinahabol siya nito. Agad siyang tumalon pababa ng truck at sumakay sa isang cable car na di kalayuan sa truck na sinakyan niya. Pagpasok sa cable car, nakita niya ang dalawang matipunong lalaki at isang negosyante. Si Bishop, na huli nang sumakay sa cable car, ay naglabas ng maraming pera at inalok ang mga lalaki sa cable car ng gantimpala kung magagawa nilang patayin si Thomas. Nang marinig ang malaking pabuya, agad na inatake ng dalawang matipunong lalaki si Thomas habang umaandar ang cable car. Makalipas ang matinding bakbakan, nagawang patumbahin ni Thomas ang dalawang bruskong lalaki. Nang hiram siya ng cellphone sa natitirang pasahero para tawagan si Ray at sinabing sunduin siya sa cable car station sa loob ng 4 na minuto. Habang nagmamaneho, agad na inapakan ni Ray ang gasolina para kunin ang dating kasamahan. Gayunpaman, hinihintay din pala siya ni Bishop sa istasyon at makikitang armado na siya ngayon. Pagkalabas ni Thomas, pinagbabaril siya ni Bishop hanggang sa makapunta siya sa kalsada. Sa kabutihang palad, dumating si Ray sa tamang oras at agad na isinakay si Thomas sa kanyang sasakyan. Habang nasa sasakyan, nakita ni Ray na merong tama ng bala si Thomas sa katawan. Dinala niya si Thomas sa isang apartment at ginamot ang kanyang sugat. Habang nagpapahinga, tumawag ang boss ni Ray at ipinaalam sa kanila na ang taong tumutugis kay Thomas ay nagngangalang Bishop, isang dating militar na naging mapanganib na assassin.
Dito nabunyag na ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ni Ray at ng kanyang mga superior si Thomas, ay dahil gusto nilang arestuhin si Cooper na sangkot sa pinakamalaking kalakaran ng ilegal na armas sa Amerika. Sa ibang lugar, patuloy na hinahanap ni Bishop ang kinaroroonan ni Thomas at Ray, gamit ang sopistikadong computer sa kanyang sasakyan. Nagawa niyang mahanap ang sasakyang ginamit ni Ray mula sa GPS na naka-install sa kotse, at kaagad siyang dumiretso sa apartment na pinagtataguan ni Thomas at Ray. Habang papalabas sina Thomas at Ray para hanapin si Carly, hinarang sila ni Bishop sa hallway ng apartment na lumabas sa elevator at pinagbabaril sila. Nagtago sina Thomas sa likod ng mga pintuan sa pasilyo at nakabalik sa kanilang silid. Matapos kunin ang ilang armas para labanan si Bishop, hindi maiiwasan ang isang shootout kung saan walang habas na nagpaputok si Bishop patungo sa kanila at sa kasamaang palad ay natamaan nito si Ray. Agad na dinala ni Thomas si Ray sa sasakyan at nagmamadaling lumayo sa apartment. Sa kasamaang palad, hindi na nailigtas ang buhay ni Ray dahil nawalan siya ng maraming dugo. Samantala, patuloy na hinabol ni Bishop ang kanilang sasakyan. Sa huli, nakita ni Bishop ang kanilang sasakyan na nakaparada sa isang lugar. Nang lumabas siya at sinuri ito, nakita niya ang katawan ni Ray ngunit hindi niya nakita si Thomas sa loob. Nang bumalik siya sa kanyang sasakyan, bigla niyang nakita si Thomas sa rearview mirror na may nakatutok na baril sa kanyang leeg. Inutos ni Thomas na ipagpatuloy ang pagmamaneho at pumunta sa isang pantalan. Pagdating sa pantalan, itinali ni Thomas si Bishop sa isang kahoy gamit ang isang lubid. Inutusan siya ni Thomas na tawagan si Cooper at sabihin sa kanyang napatay na niya si Thomas at nakuha na niya si Carly. Gayunpaman, sa panahon ng negosasyon, nagawang tanggalin ni Bishop ang tali gamit ang isang maliit na kutsilyo na nakatago sa kanyang guwantes. Isa na namang laban ang naganap sa may pier at makikitang halos magkapantay lang sila ng lakas. Ngunit sa huli, itinulak ni Thomas si Bishop sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya ng napakalakas hanggang sa nahulog siya sa may tubig. Agad niyang pinaandar ang sasakyan ng namatay na assassin para hanapin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Sa ibang lugar, tila nahanap na ni Cooper ang pinagtataguang safe house ni Carly. Agad na pinatay ni Cooper at ng kanyang mga tauhan ang mga pulis, kabilang na ang mga detective na nagbabantay sa lugar. Habang kaharap ang apo, patuloy na hinikayat ni Cooper si Carly na sumama sa kanya. Samantala, si Thomas, na nakarating na rin sa hideout ni Carly, ay nakita ang maraming tauhan ni Cooper na nakabantay sa labas ng bahay. Gamit ang kanyang galing, isa-isang pinatay ni Thomas ang mga tauhan hanggang sa wala nang natira sa kanila. Nang makapasok siya sa safe house ng kanyang anak, dinampot niya ang isang kutsilyong nakalatag sa may kusina. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa nakapunta siya sa isang kwarto, kung saan niya nakita si Carly na kasama si Cooper at ang kanyang assistant. Habang nakatutok ang baril, inutos ni Thomas na pakawalan nila si Carly. Nang makita ito, ang assistant ni Cooper ay mabilis na tinutukan ng baril si Thomas. Kaagad na tumayo si Cooper at inutos kay Thomas na ihagis ang kanyang baril sa harap ng kanyang anak. Nang makitang takot na takot ang kanyang anak, ihinagas na ni Thomas ang kanyang hawak na baril sa sahig. Pagkatapos nito, si Cooper at ang kanyang babaeng assistant ay pareho na siyang tinutukan ng baril. Ihinagas ni Thomas ang kutsilyong kinuha niya sa kusina, tumalon para kunin ang kanyang baril at binaril ang assistant ni Cooper. Nabunyag na ang kutsilyong ihinagas ni Thomas ay tumama sa tiyan ni Cooper, na siyang ikinamatay ng mobster. Sa huli, tumakbo si Carly sa kanyang ama, niyakap si Thomas ng mahigpit, at dito na nagtatapos ang pelikula. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.